Ang konsepto ng alpha sa dynamic ng tao, lalo na sa loob ng family psychology ng bansang India, ay maaaring medyo malabo. Sa tradisyonal na mga pamilyang Indian, ang alpha ay madalas na tumutukoy sa pinuno ng pamilya. Karaniwang ito ay ang panganay na lalaki. Siya ang may kapangyarihan sa paggawa ng desisyon. Ang papel na ito ay malalim na nakaugat sa cultural, social, at ganun din sa religious traditions. Gayunpaman, ang modernong Indian family ay nakakaranas ng dynamic shifts dahil na rin sa iba't ibang factor tulad ng urbanization at education. Ang mga kababaihan ngayon ay mas tumatanggap na ng responsibilidad bilang head of the family. Sinasabing sa ngayon mas nagbibigay ng influence ang mga babae sa pamilya tulad ng family interactions, communication pattern, at overall emotions ng bawat miyembro ng pamilya. Nagpapakita rin ito ng positive impact sa growth ng mga bata, paghubog ng kanilang mga pananaw sa otoridad, gender roles, at mga interpersonal relationship. Sa kabila ng mabigat na responsibilidad na kaakibat ng pagiging pinuno ng isang pamilya, may mga tao pa rin na ito ay hinahangad. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang babaeng obses na makamit ang kapangyarihan at respeto ng pamilyang kinabibilangan nito? Si Jollyama Joseph, o mas kilala bilang Jolly, ay pinanganak noong 1972 sa Katapana na nasa Idukki District. Kilala ito bilang commercial capital of High Range, na primary producer ng pepper. Panglima sa magkakapatid si Jolly. Ang kanyang ama na si Chachan Joseph ay isang magsasaka at ina naman nitong si Treshama ay sinasabing merong mental illness. Ang pamilyang Joseph ay lumipat sa Western Ghats na nasa Kerala South para magsaka. Lumaki sa isang middle-class Roman Catholic family si Jolly, kung saan ang main source of income ng kanyang mga magulang ay ang pagtatanim at pagha-harvest ng pepper sa kanilang 2 ektaryang lupain sa Katapana. Meron din silang pinapatakbong 2 ration shops na nasa ilalim ng government public distribution system. Sa batang edad napansin din ang pagkahilig nito sa mga trendy na damit at cosmetics. Mahilig din ito sa mga mamahaling pagkain. Sinasabi ring hindi ito komportable sa kinabibilangang pamilya dahil kailangan niyang tumulong sa kanilang family business tulad ng kanyang mga kapatid. Pero sa kabila nito lumaki pa rin itong mabait. Si Jolly ang unang miyembro ng Joseph family na nagpursue ng higher studies. Dahil sa may angking katalinuhan, hindi nagdalawang isip ang ama nito na pag-aralin siya. Tinapos nito ang kanyang class 10 sa isang government-funded school. Ang kanyang pre-degree naman ay kinuha niya sa Muslim Educational Society College na nasa Katapana. Kumuha rin siya ng kursong Bachelor of Commerce sa isang private college sa Pala, Kottayam. Nang pumunta si Jolly sa Kodathai para umattend ng housewarming ceremony ng kanyang tiyahing si Anama Matthew, dito niya nakilala si Roy Thomas na pamangkin naman ng asawa ng kanyang tiyahin na si Matthew Manchadiel. Nagsimulang padalahan ng love letter ni Jolly ang mahiyaing si Roy. Hindi nagtagal mas lumalim ang kanilang relasyon dahil na rin sa madalas na pagpapadala ng sulat sa isa't isa at pag-uusap sa telepono. Inayawan ni Tom Thomas ang relasyon ng panganay na anak kay Jolly dahil ito ay maituturing ng malapit na kamag-anak in marriage. Sa kabila nito aprobado naman ni Anama Thomas, ina ni Roy ang relasyon ng dalawa. Mas nagustuhan nito ang dalaga nang nalamang ito ay isang qualified professional na merong master's degree sa commerce. Inisip nitong mas makakatulong ang degree ng dalaga sa pag-unlad ng kanilang pamilya. Sinasabing agad na namanhikan ang mga Thomas para hingin ang kamay ni Jolly sa mga magulang nito. Ginanap ang ingranding kasalan sa Katapana noong 1997. Ayon kay Joey George na kapitbahay ng mga Thomas sa loob ng 5 dekada, nakatanggap daw ng 200,000 Indian rupees ang mga ito o mahigit 2,000 American dollars at mga ginto galing sa mga Joseph bilang dowry. Pagkatapos ng kasalan, ang 25 years old na si Jolly ay lumipat sa 2-story pastel pink na bahay ng mga Thomas sa Ponamatam Vidu, sa Kodathai. Buong pusong tinanggap ng mga ito ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa tuwing pumupunta si Roy sa Hyderabad para magtrabaho, maraming free time si Jolly. Natuto siyang magluto ng mga traditional Indian food at i-maintain ang bahay. Madalas din silang lumalabas ng hipag na si Renji. Dahil hindi naggaanong nagkakalayo ang edad, naging magkasundo ang dalawa. Naging banding nila ang paggagala sa city, pagkain sa labas, at pagsha-shopping. Kapansin-pansin din ang kasiyahan ni Jolly sa kanyang bagong buhay.
Dahil lumaki sa mas open-minded na culture ang biyanang babae ni Jolie. Nanghihinayang ito dahil hindi ginagamit ni Jolie ang sinasabi nitong qualification. Lagi nitong ini-encourage si Jolie na magtrabaho para makatulong sa asawang si Roy. Tumigil lamang ito sa pagbanggit ng naturang issue nang nalamang nagdadalang tao ang babae sa una nitong anak pagkaraan ng isang taong pagsasama ng mag-asawa. Si Anama Thomas ay isang teacher sa kalapit na school at ang asawa naman nitong si Tom Thomas ay isang ring teacher at nakapagtrabaho bilang administrative assistant officer sa State Education Department. Mahalaga para sa mag-asawa na merong magandang education ang kanilang mga anak. Nirerespeto rin sa kanilang community ang mag-asawang Thomas dahil na rin sa kanilang mga achievements. Matinding kagalakan ang hatid ng isinilang ni Jolie ang panganay na anak nitong lalaki na pinangalanan nilang Remo Roy Thomas noong 1999. Nagsimula muling erase ni Anama ang issue sa pagtatrabaho ni Jolie. Anito, hindi magiging hadlang sa pagpursu nito ng kanyang career ang pagkakaroon ng anak dahil siya di umano ang mag-aalaga sa bagong silang nasanggol. Nagsimulang mabuo ang matinding tensyon sa pagitan ni Jolie at ng mother-in-law nitong si Anama. Lagi nitong sinasabihan ang babae na bakit hindi siya humanap ng trabaho at sayang ang kanyang pinag-aralan. Idinadahilan naman ni Jolie na masyado pang maliit ang kanyang anak para iwanan niya. Nakarating sa ama ni Jolie ang girian ng dalawa at niplano nitong bisitahin ang anak. Naging abala ang pamilyang Thomas umaga pa lamang ng August 22, 2002 dahil sinicelebrate nila ang Onam Festival. Ito ay Hindu festival na ginugunita ng mga taga-Kerala sa loob ng 10 araw. Pinagdiriwang nila ang paglitaw ng Vaman na avatar ni Vishnu at ang homecoming ng maalamat na si Emperador Mahabali. Nagpapatugtog ng malakas na music si Roy habang kumakain ng breakfast ang ibang miyembro ng pamilya at ilang bisita. Abala rin ang ilan sa pagluluto sa kusina. Kasama na dito si Renji, ang nakakabatang kapatid na babae ni Roy. Napansin ni Renji na parang matamlay ang kanyang inang si Anama. Ayon sa ginang ito ay posibleng sa pagod lamang dahil na rin sa ilang araw na paghahanda sa festival. Nagpaalam din ito sa anak na aakyat sa kanyang silid para saglit na magpahinga. Nagdala pa ito ng isang baso ng tubig. Ilang minuto ang nakakalipas hindi mapakali si Renji. Kahit na abala sa pagluluto ng chicken curry, ang isipan naman niya ay nasa ina. Minabuti niyang puntahan ito para malaman ang kalagayan. Kinagulat ng dalaga nang makitang nakaupo sa gilid ng kama ang ginang, habang makasandig sa bintana, napansin niyang ito ay umiiyak. Agad niyang dinulugan ang ginang at tinanong kung anong nangyari. Ayon sa ginang siya ay mamamatay na at pinapatawag ang kanilang buong pamilya. Dahil sa ingay ng bahay, hindi narinig ng mga ito ang unang pagtatangka ni Renji na kunin ang kanilang atensyon. Kaya pinatay nito ang electric fuse saka nagpapanik na sinabi ang kalagayan ng matandang babae. Agad namang tumawag ng doktor si Roy. Naabutan nilang paulit-ulit nitong sinasabing hindi siya makahinga. Kapansin-pansin din ang pamumula ng buong mukha nito, saka bigla na lamang nagsiisul. Nang dumating ang doktor at sinuri ang kalagayan nito, pinayuhan na dalhin ang ginang sa hospital. Isinugod ito sa Santi Hospital na nasa Umasiri. Ito ay 5.3 kilometers ang layo sa Kudatay. Agad itong inasikaso ng hospital staffs, pero pumanaw din ang ginang sa edad na 57 pagkaraan ng 5 minuto. Ang cause of death nito ay hereditary stroke. Hindi rin nila binigyan ng kakaibang kahulugan ang pagkamatay ni Anama. Dahil bago pa man ito pumanaw, ilang beses din itong dinala sa hospital dahil sa pagsama ng pakiramdam. Ngunit hindi naman matukoy ng mga doktor ang dahilan. Wala rin ginawang post-mortem autopsy sa ginang. Pagkatapos ng funeral, maraming nakapansin sa pagbabago ni Jolie. Nag-take over ito sa lahat ng duties na iniwanan ni Anama sa bahay. Pagkalipas ng ilang araw, pinaalam din ni Jolie ang desisyong pananatili sa bahay para alagaan ang kanyang father-in-law at hindi na maghahanap ng trabaho. Lagi ring wala sa Kodatay si Renji at si Rojo dahil nag-aaral ito ng college sa ibang lugar. Sa kabila noong, nakita pa rin nila ang malaking pagbabago sa pamamalakad sa Punamatam House. Ginampanan niya ng buong husay ang pagiging matriarch o head ng pamilya. Sa kabila nito, hindi pa rin siya nakontento
gusto din niyang makuha ang respeto ng kanilang community tulad ng binigay ng mga ito sa yumaong si Anama. Nakahanap ito ng trabaho bilang guest lecturer sa prestihiyosong National Institute of Technology sa Calicut na 33 kilometers ang layo sa tinutuluyan nito. Sinabi rin nito na ang kanyang sahod ay 40,000 Indian rupees o mahigit $400 kada buwan. Hinangaan ng kanilang community si Jolly dahil sa kabila ng kanyang trabaho, ito ay nananatili pa ring humble. Nakamit niya ang hinahangad na respeto at paghanga ng lahat. Nang nag-asawa si Renji noong 2005 at lumipat sa Colombo, na pinakamalaking city sa bansang Sri Lanka, mas nakuha nito ang tiwala ng kanyang biyanang lalaki. Nagbenta rin ito ng ilang property at nagdeposit ng 1.5 million Indian rupees o kulang $18,000 sa bank account ni Jolly. Ginawa rin itong beneficiary ng matanda sa kanyang life insurance. Maging ang magkabilang kampo nila Tom at Anama ay binibigyan siya ng compliment dahil sa mga achievements nito at patuloy pa ring ginagampanan ang duties and responsibilities niya bilang matriarch. Nang binisita ni Thomas ang anak na babae sa pangalawang pagkakataon, napansin nitong ang ama ay parang merong dinadamdam. Ipinagtapat nito sa anak ang madalas na pagbisita ni Ms. Matthew kay Jolly sa kanilang bahay at hindi niya ito nagugustuhan. Si Ms. Matthew ay anak ng kapatid ni Anama Thomas, nangangahulugan na ito ay pinsang buo ni Roy. Ayon din sa matandang lalaki, madalas niya itong nakikitang merong kausap sa telepono at sa tuwing tatanungin tungkol sa pagdalaw ng lalaki, ito ay iniiwasan ni Jolly at iniiba ang usapan. Mas napapadalas din ang pag-inom ni Roy na laging pinag-aawayan ng mag-ama. Sa kabila ng suspicion ni Thomas kay Jolly, inaasikaso pa rin ito ng babae. Nakagawian na ng lalaki na uminom ng mushroom capsule para sa kanyang anxiety at depression habang nagkakape pagkatapos kumain ng hapunan. Gabi ng August 26, 2008 bigla na lamang itong nag-collapse pagkatapos inumin ang kanyang gamot. Agad na tumawag ng kapitbahay si Jolly para tulungan siyang isugod sa hospital ang matanda. Ni-pronounce ang 66 years old na si Tom Thomas na dead on arrival. Sinabing ang cause of death nito ay heart attack. Wala ring ginawang autopsy sa matandang lalaki. Inilibing ito sa tabi ng asawa na pumanaw 6 years ago. Pagkaraan ng ilang linggo, ni-present ni Roy sa mga kapatid ang last will and testament ng ama na nagsasabing iniiwanan niya ang bahay at lupa sa mag-asawang Roy at Jolly. Agad itong kinuwestiyon ni Renji dahil wala itong notaryo at wala ring pirma ng mga witness. Hindi naman siya pinansin ng kapatid sa kaumalis. Nabanggit din di umano ni Roy sa kapatid ni Jolly na si Nobi ang pagpapamana ng ama nito ng property sa Ponamato. Ayon pa dito sa kanila ito ibinigay at hindi kay Rojo dahil ito ay nakatira na sa United States at kumikita na ng malaki. Hindi na rin daw nito kailangan ang anumang suporta ng ama financially. Dahil sa dalawang pagpanaw sa bahay ng mga Thomas, sinasabing ito daw ay may sumpa. Ang lokasyon di umano ng bahay at ng balloon ay nasa maling pwesto. Ayon kay Jolly, ang kanilang village elder ang nagsabi sa kanya, dapat din daw putulin ang puno sa tapat ng balloon at bakuran ito, kundi meron na namang mamamatay sa pamilya. Nang nasa 5 taon na si Remo, isinilang ni Jolly ang pangalawang anak na lalaki na pinangalanan nilang Reynold. Naging busy rin si Jolly sa kanyang trabaho bilang university lecturer. Madalas nitong ginugugol ang oras kahit sa bahay para gawin ang iba pa niyang paperworks para sa school. Nakaramdam ng neglect ang kanyang mga anak dahil dito. Nakita rin ang malaking pagbabago kay Roy. Kung dati ay motivated itong magtrabaho, kahit ilang beses na ring nalugi sa ilang business na tinayo nito tulad ng oil, textile, at real estate. Kapansin-pansin na para na lamang itong nag-give up nang nalugi ang recent venture nito na isang insurance firm. Mas napapadalas na rin ang pag-inom nito. Nagpahayag din si Jolly sa brother-in-law nitong si Rojo na gusto niyang makipag-divorce kay Roy dahil hindi na nito kayang suportahan ang pamilya. Sa kabila ng mga family tragedy at financial problem, lagi pa ring nakikitang uma-attend ng mga community gatherings si Jolly. Ayon sa mga nakakasalamuhan nito, isa itong extrovert, charismatic at magaling makisama. Isang matinding argument ang namagitan kina Roy at Jolly nang questionin ito ng lalaki tungkol sa affair nito kay Matthew. Noong September 30, 2011, umuwi ng bahay si Roy bandang 3 ng hapon, saka kumain ng kanin at chickpea curry. Nagluto ng omelette si Jolly para sa hapunan.
Nang tatawagin niya na ang asawa para kumain, nalaman niyang nagkukulong ito sa bathroom. Kahit na paulit-ulit niyang katukin ang pintuan ng banyo, hindi ito binubuksan ni Roy. Minabuti ni Jolly na tawagin ang kanyang kapitbahay na si Bava. Nipuwersa nitong buksan ang naturang pinto. Tumambad sa kanila ang nakahandusay na si Roy. Napansin din nilang nagbubula ang bibig nito. Nagkataong dumalaw naman ang tiyuhin ni Roy na si Matthew Manchadiel. Agad nitong tinulungan na dalhin sa hospital ang pamangkin nang nakita ang kalagayan nito. Hindi na nakarating ng buhay ang 40 years old na lalaki sa hospital dahil sa critical nitong lagay. Naiwan nito ang asawang si Jolly at ang mga anak na nooy nasa 13 at 7 years old pa lamang. Dahil sa kakaibang kutob na hindi natural ang pagkamatay ng pamangkin, nag-request ng autopsy ang tiyuhin nito. Lumabas na ang cause of death nito ay cyanide poisoning. Pinaliwanan ni Jolly na ito ay posibleng nag-commit ng suicide dahil sa marami itong utang at sa pagkalugi ng negosyo nito na pinaniwalaan naman ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Ang cyanide ay isang chemical na sobrang harmful sa tao. Commonly ginagamit ito ng mga nagbebenta ng ginto para ito ipalish. Napagdesisyonan din ng pamilya na hindi ipaalam sa iba ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Roy. Sa halip na suicide ang pinalabas nila, ito ay namatay dahil sa heart attack para hindi umano masira ang reputasyon ng pamilya. Pagkatapos ng libing ni Roy, bumalik na si Renji sa Sri Lanka at si Rojo sa Amerika. Dahil sa hirap ng buhay, humingi rin ng financial support si Jolly sa kanyang mga magulang. Sa panahong ito, ang family business ng mga Joseph ay mas lumalago na dahil na rin sa pagtatanim nila ng cardamom na nabibenta nila ng 3,000 rupees or 36 American dollars. Kilala nilang maluho si Jolly kaya directly nilang pinapadala ang pera sa bank account ng mga bata para sa pag-aaral ng mga ito. Noong 2014, ilang taon pagkatapos mamatay ni Roy, nalaman ni Matthew Manchadiel na merong relasyon si Jolly sa pinsan ni Roy na si M.S. Matthew. Tulad ni Tom, hindi rin ito pabor sa ginagawa ni Jolly. Iginiit niya na dapat tapusin na nito ang pakikipag-affair sa kanya. Pero hindi nagustuhan ni Jolly ang panghihimasok nito. Dahil dito mas lumakas ang kutob ng lalaki na hindi talaga suicide ang kinamatay ng pamangkin. Noong February 24, 2014, nakatanggap ng tawag si Renji mula kay Jolly. Sinabi nitong pumanaw na ang maternal uncle nitong si Matthew Manchadiel. Nakita daw ito di umano ni Jolly na nakahandusay sa bahay nito, kaya nagpatulong siya sa kapitbahay na isugod ito sa hospital. Unfortunately, namatay ang 68 years old na lalaki bago pa nila marating ang hospital. Noong May 1, 2014, umattend ang family ni Jolly sa celebration ng First Communion ni Abel. Ito ay ang anak ng pinsang buo ni Roy sa father side na si Shaju Zacarias. Natigil ang masayang selebrasyon nang biglang nawala ng malay ang 2 years old na si Elfine. Ito ang bunsong anak ni na Shaju at ng asawang si Silly Sebastian. Agad itong sinugod sa Santi Hospital at nilagyan ng ventilator. Naniniwala ang pamilya nito na ang kinamatay ng bata ay choking on food na binigay ng tiyahin nito. Pagkatapos mamatay ng bunsong anak, nagkaroon ng severe depression si Silly. Kinaibigan ni Jolly ang vulnerable na babae. Hindi nagtagal naging close ang dalawa. Nirekomenda ni Jolly kay Silly ang mushroom capsule na dating iniinom ng yumaon niyang father-in-law. Ayon pa sa babae, ito daw ay makakatulong kay Silly para ma-relieve ang kanyang fatigue at depression. Namatay ang 41 years old na si Silly habang nasa isang dental clinic sa Thamarassery. Kasama nito ang asawang si Shaju at si Jolly. Sinasabing ang cause of death nito ay respiratory failure. Tinanggihan ni Shaju ang post-mortem examination na gustong gawin ng doktor sa asawa nito. Pagkaraan ng isang taon matapos pumanaw si Silly, nagpakasal sina Jolly at Shaju na isang private school teacher sa Pulikayam Village na malapit sa Kodathay noong taong 2017. Gusto ulit magkaroon ng financially comfortable life ni Jolly, pero hindi niya ito naranasan sa piling ni Shaju. Ayon kay Nobi, patuloy pa rin ang paghingi ng financial support ng babae sa kanila dahil ayon dito hindi naman siya binibigyan ng pera ng pangalawang asawa. Pagkaraan ng 5 taon matapos mamatay ang panganay na kapatid na si Roy, muling ni-review ni Renji ang autopsy report ng kapatid. Doon niya nakita ang ilang discrepancy sa mga sinabi noon sa kanya ni Jolly. Ayon sa document, namatay ito noong September 30, 2011, bandang 11:20 ng gabi. Alam niyang ang pagkalason sa cyanide
ay tumatagal lamang ng ilang minuto dahil pinapahinto nito ang katawan sa paggamit ng oxygen. Nakalagay din dito na hindi pa nadadigest ang kinain nitong rice at Bengal gram curry. Nagbalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Jolie na ito ay kumain bandang alas 3 ng hapon noong araw na ito ay mamatay. Doon na niya sinumulang paghinalaan ang kanyang sister-in-law. Agad na sinimulan ang investigasyon nang nireport ni Kenji ang kanyang nadiskubre kay Kigi Simon. Noong August 20, 2019, nag-request ang mga otoridad ng record sa National Institute of Technology kung meron Joliamma Joseph na nagtatrabaho sa naturang paaralan. Sinimulan na rin nilang imbestigahan kung totoong meron itong qualification. Tulad ng kanilang inaasahan, ang mga hawak nitong certificates ay mga peke. Ito ay pagmamay-ari ng ibang tao at iniba lamang niya ang pangalan. Ang mga ito ay nakuha niya sa educational consultancy na business ng pumanaon na si Tom. Ayon din sa investigasyon na ginawa ng The Special Investigation Team, si Jolie ay nakapag-aral lamang hanggang pre-degree. Nakatanggap din ng legal document si Jolie, stating na meron 6 na suspicious deaths sa Ponamatam family. Maraming nagulat ng isang article ang naimprinta sa dyaryo tungkol sa paghukay ng 6 na katawan ng sabay-sabay noong October 4. Nagsimula na rin itong lumabas sa mga television news at sinasabing merong serial killer sa Kodathay. Ito rin di umano ay unang pagkakataon sa history ng Kerala Police. Kinumpronta din ni Remo ang ina tungkol sa kumakalat na balita. Kinabukasan October 5, 2019, inaresto ng Kozhikode Rural Police ang 47 years old na si Jolie Joseph sa bahay ng mga Thomas sa Kodathay. 8 taon matapos di umano nitong patayin ang asawang si Roy sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa pagkain nito. Noong October 11, sinampahan din siya ng kasong pagpatay sa 5 pang miyembro ng immediate at extended family ng mga Thomas sa pagitan ng mga taong 2002 hanggang 2016. Inilagay din si Jolie sa police custody sa loob ng 6 na araw hanggang October 16 ng Chief Judicial Magistrate Court para sa kanyang interrogation o questioning. Ayon sa interrogation, nalaman di umano ni Jolie ang tungkol sa cyanide dahil sa newspaper na nabasa at nalamang ito ay normally ginagamit sa paggawa ng gold jewelry. Kinaibigan nito si M.S. Matthew na alam niyang nagtatrabaho bilang salesman sa isang jewelry store. Ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa isang romantic relationship. Humingi ito ng cyanide sa lalaki para di umano paslangin ang stray dog na laging pumupunta sa kanilang bahay. Sinabi ni Jolie na binigyan siya nito ng 2 bote ng cyanide. Ayon sa statement ni M.S. Matthew, nakuha niya ang naturang chemical sa kaibigan pagkatapos niya itong bigyan ng 2 bote ng alak at 5,000 Indian rupees o 60 American dollars. Inamin naman ni Praji Kumar na binigyan niya ng 1 bote ng cyanide ang kaibigan sa pagkakaalam na ito ay gagamitin lamang sa pagpatay ng daga. Inaalam pa ng mga otoridad kung kanino nakuha ni M.S. Matthew ang 2 bote ng cyanide. Muling bumalik ang mga pulis sa bahay ng mga Thomas para magkalap pa ng mga ebidensya. Natagpuan nila ang 1 bote na meron lamang powder na pinaghihinala ang cyanide. Ayon sa defense attorney ni Jolie na si Advocate Baige Alor, kung ito di umano ang tunay na may sala sa mga krimen, hindi na nila makikita pa ang ginamit nitong chemical. Naniniwala din itong ang natagpuang potassium cyanide sa tahanan ay fabricated lamang ng prosecution. Bukod kay Roy na namatay noong 2011, natagpuan din ang cyanide sa bangkay ni Silly na ni-exhumed noong 2020. Ayon sa Central Forensic Laboratory, wala nang nakitang trace ng deadly chemical sa iba pang hinukay na katawan. Hinihinalang dahil sa malaking agwat sa pagitan ng pagpanaw ng mga sinasabing biktima at ng kanilang autopsy, kaya wala nang natagpo ang trace ng cyanide. Natanggap ng mga inspektor ng Kozhikode Rural noong January 23, 2020 ang response ng school at sinasabi nitong walang certain person na ganun ang pangalan ang nagtrabaho sa kanila sa pagitan ng tao 2000 hanggang 2019. Ayon sa nakakabatang kapatid ni Jolie na si Chotayel Nobi, ang kanyang ate daw ay isang mapagmahal na anak at kapatid. Hindi rin di umano ito nagsasalita ng masama laban sa ibang tao na maaring pagsimulan ng anumang away o gulo kahit noong ito ay bata pa. Iniisip din ito na posibleng ang pagiging maluho ng kapatid ang nagtulak dito para gawin ang mga krimen. Nagdesisyon din ang Joseph family na hindi tulungan si Jolie sa kaso nito.
Ayon kay C.S. Chandrika na isang gender expert, ang motibo ni Jolie sa mga krimen ay financial. Pangarap nitong mabuhay ng marangya at mas mapabuti ang kanyang buhay. Dahil sa pagiging sakim nito na wala rin sa kanyang kaisipan, ang reality na posible siyang mahuli balang araw. Nabuo sa kanyang isipan ang mundo na pwede niyang gawin ang lahat ng bagay na gugustuhin nang walang haharaping kahit na anong consequences. Sa kanilang tradisyon, normal lamang sa Christian farming household na hindi makatanggap ng kahit anumang pamana sa mga magulang ang mga anak na babae. Ito ay hindi matanggap ni Jolie na sa kabila ng patuloy na pagyaman ng kanyang mga magulang, siya naman ay patuloy pa ring nag-struggle. Sinasabing kaya pinatay ni Jolie ang kanyang mother-in-law ay para makuha ang pwesto nito sa pamilya, ang kanyang father-in-law, para mapasa kanya ang mga property ng mga Thomas, si Roy dahil kinu-question nito ang kanyang affair. At dahil ayaw na niyang maging asawa ng isang lasinggerong walang trabaho. Kinitil din niya ang buhay di umano ni Matthew Manjadiel dahil alam niyang pinaghihinalaan na siya nito. Si Silly at Alfine naman ay hadlang sa plano niyang pagpapakasal kay Shaju. Noong February 2020, bandang 4:50 ng madaling araw nang subukan kitlin ni Jolie ang sarili habang nakakulong. Agad naman itong naisugod sa Kozhikode Medical College Hospital. Isang dagok pa ang nangyari sa buhay ni Jolie nang mag-file ng divorce ang pangalawang asawa nitong si Shaju. Ayon sa nisumiti nitong petition, noong 2021, ang cruelty ni Jolie ang ginamit nitong grounds for divorce. Si Jolie ay nakasuhan sa ilalim ng 10th section ng Indian Penal Code, kabilang ang pagpatay, criminal conspiracy, forgery, and cheating. Sinasabing merong mahigit 200 na witnesses na haharap sa korte sa magiging trial ni Jolie. Dalawa dito ay ang kanyang mga anak na sina Remo at Reynold. Inaresto rin si Kim Manoj na sinasabing tumulong kay Jolie gawin ang peking last will and testament ni Tom Thomas. Ayon sa prosecutor, alam ni Roy ang tungkol sa forgery ng will ng ama nito. Wala din daw motibo si Jolie para paslangin si Silly at ang anak nitong si Alfine. Ang tunay na merong motibo sa si Shanju para mapakasalan si Jolie. Pagkatapos ng 2 beses na interrogation kay Shanju, sinasabi ng mga otoridad na wala itong kinalaman sa anumang krimen na ginawa ni Jolie. Sa pangalawang pagkakataon, muling binasura ng Kerala High Court ang bail application na sinumiti ni Jolie. Ni-reject din ni Supreme Court Justice Sundaresh ang plea ni Jolie para mapawalang sala siya sa murder ng asawang si Roy. Sa ngayon nakadetained si Jolie Joseph sa Kozhikode District Prison sa Kerala, India. Hindi pa siya napapatunayang guilty sa Court of Law, pero matagal na siyang pinaratangan sa krimen ng karamihan. Siya nga ba ay biktima rin ng pagkakataon na pagbintangan lamang ba siya sa krimen na ginawa ng iba? O siya ay tunay na diabolical?